Hello, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli, maraming salamat sa Diyos sa pagkakataon na binigay niya sa atin upang siya ating mapapurihan at masamba, mapasalamatan po sa ating po mga buhay. Yung mga yun po ay araw ng linggo, muli, at araw ng pagsamba. At bahagi po natin pagsamba sa Diyos ay ang pag-aaral at pagbubulay-bulay ng Kanya po mga salita. Ngayon po ay dadako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos na kung saan ang ating pong tema ay naroon po tayo sa paggamit ng ating Panginoon sa pangalang I Am. Naroon po tayo sa series na pinag-uusapan po. At ngayon po sa umagang ito ang ating pong tatalakayin ay pinamagatan po nating I Am the Good Shepherd. Yan. Kung tayo po mayroon pong Biblia, samahan niyo kung buksan ito sa aklat po ng John chapter 10 verse 11. I am the good shepherd. Sabi rito, John chapter 10 verse 11. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, tayo muna sumaglit na yumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka o Diyos sa aming Ama. Sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Luwalatin po kayo sa umagang ito. Kami po nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo aming Ama sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang muli, ikaw ay aming mapapurihan, masamba, maluwalhati at mapasalamatan o Diyos sa aming mga buhay. Salamat po aming Ama sa umagang ito dahil kami Panginoon ay narito upang kami Panginoon din ay makinig at pakinggan o Diyos at pagbulay-bulay ng inyong po mga salita. Dalangin niya lamang po namin na inyong nawa kaming pangunahan at samahan, bigyan kami ng sapat na karunungan, kaalaman, kaunawaan o Diyos upang maintindihan po namin ang mga salita at mensahe mo, Panginoon, na nais mong iparating sa buhay ng bawat isa po sa amin. Inamin po namin sa aming mga sarili, Ama, na wala kayong magagawa. Kung ikaw'y wala sa amin, kaya sa inyo lamang kami lubos, na umaasa, nagtitiwala, at ipinagkakatiwala namin sa inyo, Diyos, aming Ama, ang aming pong buhay. Dalahin po namin ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan at pagtuturo sa amin ng mga mensahe na nais mong iparating sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po at ipinagkatiwala po namin sa inyo ang kabuuan ng aming pag-aaral na ito. Tinanggi po namin ang tagumpay sa pangalan ni Jesus. Ito po aming samot na langin. Lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. Okay? So sa ating pong pag-aaral na po, muli, ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan po nating I am the good shepherd. Okay? Sabihin po natin, I am the good shepherd. Okay? Ito po ang isa muli sa mga salita o ginamit po ng ating Panginoong Jesus sa paggamit po niya sa salitang I am. Alam po naman natin ang kwento noong sa Old Testament pa lamang, kung ating pong babalikan na kung saan ang Diyos ay nagpakilala sa bansang Israel sa pangalang I am, sa pamamagitan po ni Moises. Nung tinanong po ni Moises sa Panginoon, nung sinugo po si Moises para palayain ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa mga Ehipto, ang tanong po ni Moises, papaano kung ang aking bayan ay magtanong kung sino ang nagsugo sa akin? At ang sagot po ng Panginoon, ng Diyos, sabihin mo sa mga Israelita, sabihin mo sa kanila na ako ang nagsugo sa iyo. Sinugo kayo ni ako nga. So, I am who sent you. So, yung salitang I am, ito ay isa sa mga pangalan na ginamit ng Diyos upang ipakilala ang kanyang sarili sa bansang Israel. Kaya nga isa sa pangalan ng Diyos yon, na ating pong dapat bigyan ng pansin. Napakalaga yon para sa mga Israelita, yung salitang I am na yon. Ngayon, pagdating sa panahon po ng ating Panginoong Jesus, alam po naman natin nung ang ating Panginoong Jesus ay binanggit niya yung salitang I am, nagulantang po ang mga Pariseyo, ang mga Hudyo, sapagkat para sa kanila yung pangalang iyon ay pangalan ng Diyos. Kaya nung si Jesus ay binanggit niya ito, nung sinabi niyang, before Abraham was I am. Bago si Abraham, ay si ako na nga. Tinutukoy ni Jesus ang kanyang sarili na siya po yung I am na iyon. Kaya naman, sa ganung pananalita ay parang gusto sabihin ni Jesus na siya ang Diyos. Okay? So sa ating pagpapatuloy, ano na nangyari din eh?
Ba't ayaw na gumalaw? Ayaw magkubibo. Ayaw dito, ayaw diyan. Ayaw. Okay. Sa ating pong pagpapatuloy, sabi nga, in all the I am declarations of Jesus, this is the tenderest one. Ano po? Ito raw po yung ano yung salitang tender sa Tagalog? Ha? Malambot. Yung pinakamalumanay, mabuti, ano po, pinaka-gentle na salita. Ano po? Sa kadahilanan, ito ay pagpapadama ng ating Panginoon Hesus ng kanyang pag-ibig, ng kanyang pag-care, ano po, ng kanyang pagmamahal doon sa kanyang mga tupa. Okay? So kung ating babalikan yung ating mga pag-aaral noong mga nakaraan, noong mga nakalipas, ano po, sabi nga, unang-una natin tinalakay na paggamit ni Jesus ng I am, sabi niya, I am the light of the world. Okay? So, as the light of the world, ipinapakita doon that He sanctifies. Ano po? Sapagkat ang mga makasalanan o yung mga taong nasa dilim, ano po, ay kanyang ibinunyag sa magitan po ng liwanag. Kaya nga ho, gusto niya sabihin na yung kanyang pagsabi na I am the light of the world, gusto niya sabihin na gusto kong ang mga tao ay maliwanagan upang sila po ay mamuhay sa katuwiran at kabanalan. Okay? Pangalawa natin pinag-aralan noong nakaraan ay sabi ng Panginoong Jesus, I am the door. Ano po? Yung salitang I am the door, ito ay pagsasabi naman, pagpapahiwatig ng Panginoon ng kanyang pagliligtas sa kanyang mga tupa na kung saan dapat pumasok ang tupa doon sa tamang pintuan. Kaya pag pumasok ka sa pintuan, ito ay pagpapakita ni Jesus na nagtataglay ka ng kaligtasan. Ano po? You are safe, ano po, kapag pumasok ka doon sa Kanya. Okay? Ngayon naman sa ating pag-aaral, as the good shepherd, nung sinabi ni Jesus, I am the good shepherd, ang gusto sabihin ng Panginoon Jesus ay, as a good shepherd, He shows Himself to us. Gusto niyang ipakita, i-reveal, ipaliwanag, ipahayag ang kanyang sarili sa atin. Kaya ngayon ito ang ating pag-usapan at pag-aaralan, ano po, as the good shepherd. Okay? Ngayon, ano po ang mga matutunan natin na ipinapahayag ng Panginoong Hesus sa atin bilang mabuting pastol? Una, sabi ito, we need to know more about our good shepherd. Ano po? Kaya dapat daw po natin siya kilalanin ng higit pa, ano po, bilang ating mabuting pastol. Kaya nga ho, ang sabi nga, magpatuloy tayo sa pagkilala sa ating pong Panginoon at sa paglago sa biyaya ng ating Panginoon. Okay? Patuloy natin kilalanin ang ating pong Panginoon. Ngayon, sa umaga ito, bilang pagkikilala natin siya, kilalanin natin siya bilang ating good shepherd. Okay? So sa simula, unang-una sa ating pag-aaral, ang ating pong titingnan, sabi rito, as the good shepherd, Jesus reveals His character. Okay? Ano ang isa sa mga katangian ng ating pong Panginoon bilang good shepherd? Siyempre, siya ay good. Mabuti, di ba? So, pero bago po yun, ano po, kung ating pong titingnan ang Biblia, maging sa lumang tipan pa lamang, ano po, kinilala na ho ng mga propeta ang ating Panginoon bilang good shepherd. Di ba? Alam po natin yon bilang mabuting pastol. Halimbawa, si David sa Psalms chapter 23, di ba? Ipinapakita po doon ang kabutihan ng pagiging pastol ng ating Panginoon. Memorize niyo ba ang Psalms 23? The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He maketh me to, He leadeth me beside the still waters. Ano pa? He restores my soul. Ano pa? Basahin na lang kayo natin. Ayan. He restores my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me.
Ayan. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cups runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So yung salmista na ito, si David ay kanya pong ipinapahayago dito ang tungkol sa kabutihan ng Panginoon bilang pastol. Sapagkat ang pastol na ito, na walang iba kundi ang ating Panginoon, talagang siya po yung nagkikare sa bawat mga sheep niya o kaya sa kanyang mga tupa, na katulad po natin, na kung saan tayo po ay kanyang ginagabayan, iniingatan, pinoprotektahan, at dadalhin doon sa mabuting pastulan. Kaya nga ang kabutihan ng Diyos na binabanggit sa verse 6, sabi doon, surely goodness and mercy shall follow me. Yung kabutihan ng Diyos, sabi nga, ay susunod sa akin, sabi po ni Haring David. Kaya mga kapatid, ipinapakita ho dito ang pagiging mabuting pastol ng ating pong Panginoon. Okay? Tuloy po tayo. Kung ating pong babalikan, dahil ang ating pong sinasabi ay tungkol po sa lumang tipan pa lamang, sa mga propeta pa lamang, ay pinapakita na ho ang pagiging mabuting pastol ng ating Panginoon. Sa Isaiah chapter 40 verse 11, sabi po doon, He shall feed His flock, basahin po natin, He shall feed His flock like a shepherd. He shall gather the lambs with His arm, and carry them in His bosom, and shall gently lead those that are with young. Okay? Ano po ang nakikita natin dito? Ipinapakita pa rin dito ang pangangalaga at kabutihan po, katangian ho ng ating pong Panginoon bilang mabuting pastol. Sabi doon, pinapakain niya ang kanya hong mga tupa, bilang isang pastol. Okay? Sila po ay kanya hong ginagather sa kanya hong arms, sa kanya pong mga bisig, ayan. Tapos kanya hong dinadala. Sabi dito, He carry them in His bosom. Ayan, pinapasampo sila. And He shall gently lead those that are with young. Sila po na mayroon pong mga akay, may mga anak, ay kanya hong kinakarga. Well, mga kapatid, ito'y pagpapakita ng kabutihan ng ating pong Panginoon bilang pastol. Ito'y sinasabi niya sa bansang Israel. Okay, makikita natin sa Ezekiel chapter 34 verse 11 to 16. Sabi doon, I will search for my sheep. Diba? Kaya nga ho, ang pastol, mayroon siyang tungkod. Diba? May tungkod siya na, ang tawag doon, staff. Kaya nga, your rod and your staff, they comfort me. Ang tawag ko doon ng staff na, kaya ho, mayroon pong baliko na gano'n po. Yan, kasi ang gamit po noon, yung naka-bend na yon, ay kapag ang kanya hong tupa ay naliligaw, ay nawawala, ay kanya hong, halimbawa, malalaglag na sa bangin, kanya hong kakalawitin na lang po yun. Hihilain. Yun ang gamit po noon. Sabi nga, ang Panginoon, kapag mayroon pong naliligaw, mayroon pong nawawala sa kanya hong mga tupa, ito'y kanyang hinahanap. Kaya nga, I will search for my sheep. Yan, hinahanap. Hindi katulad ng hindi totoong pastol, pag nawala ho ang tupa, pababayaan na siya. Bahala ka sa buhay mo. Total, ako sa langit pupunta. Ikaw ay bahala ka, pupunta ka ng impyerno. Di ba? Minsan walang pakialam po ang hindi totoong pastol. Ang totoong pastol, katulad ng ating Panginoon, ay talagang kapag may nawawala, ay hinahanap. Ang tanong, mayroon na ba naghanap sa inyo? Hinahanap pa kayo ng inyong pastor? Actually mga kapatid, bilang inyong pastor dito, ay nalulungkot din po ako pag wala ho kayo dito. Alam niyo ba yon? Kaya tuwing tumatayo po ako dito, tinitingnan ko po kung sinong wala. At alam ko kung sino ang wala. Yan. Kaya nalulungkot din po ako pag wala kayo. Kaya nga, yun naman, ang ginagawa namin, yun, kaya minsan dumadalaw, binibisita, tinatawagan, po ang mga kapatiran, para lang ho maalala na sila po'y hinahanap. So, ganyan isa sa mga katangian ng pastol. So, ngayon, ang ating Panginoon na hindi lamang siya basta pastol, kundi tinatawag po din siyang good shepherd, mabuting pastol. Kaya sa Biblia, kung ating pong titingnan,
there is only one that is good, and walang iba kundi ang ating pong Panginoon. For example, sa book of Nahum, chapter 1, verse 7, sabi doon, the Lord is good. Yan. Kapag nakakita po kayo ng salitang Lord sa Biblia, na ang nakasulat ay puro capital letter. Yan. Ito ay tumutukoy sa Panginoon. Pangalan ho ng Diyos yan. Okay? Yung salitang Lord. Kasi mababasa po natin sa Biblia, minsan may salitang Lord, na L, capital letter lang yung L, yung iba hindi na. Yon. Yung meron naman Lord na puro small letter lang. Hindi naman tumutukoy sa Panginoon yon. Pero pag nakita po niyo yung salitang Lord na puro capital letter, ito'y tumutukoy sa ating Diyos mismo, pangalan ng ating Panginoon na Adonai. Okay? So, the Lord is good. Walang ibang mabuti kundi ang ating Panginoon lamang. A stronghold in the day of trouble, then He knows those who take refuge in Him. So, ang Diyos ay mabuti. Amen po yan? Mabuti ang ating Panginoon. Isa sa mga katangian niya yon. Okay? At sa Biblia, kung ating pong titingnan, sa panahon po ng ating Panginoon Jesus, kung ating babasahin yung Matthew chapter 19 verse 6, mayroon pong lumapit sa Panginoong Jesus upang tanungin ho siya kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganito po ang pagkasabi. Verse 16, Matthew chapter 19 verse 16, and behold, one came and said unto him, Good Master, sabi na nung Pariseo na ito, Good Master, what good thing shall I do that I may have eternal life? Anong hinahanap ng lalaki ito? Yan, gusto niya magkaroon ng eternal life. Pero ang kanyang iniisip, anong paraang kabutihan? Anong mabuting kong gawin? Sabi niya ganoon, para ako ay magkamit ng buhay na walang hanggan. So ang iniisip niya ay gusto niya magkaroon ng kabuhay na walang hanggan. Pero sa anong paraan? Anong mabuting gagawin? Well, mga kapatid, kahit anong kabutihan ang gagawin ng isang tao, ay hindi po siya pwedeng magkamit ng buhay na walang hanggan. Sapagkat we cannot gain eternal life through our good works. Kaya naman, ang ginawa ho ng ating pong Panginoon Jesus, ito po yung sagot niya. Sa Matthew chapter 19 verse 17. And He said unto him, Why callest thou me good? Okay, sa Tagalog po yan ay, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Kasi ang sabi sa kanya, Good Master, mabuting Panginoon. Sabi noon, kaya sa ito, bakit mo tinatawag na mabuti? There is none good but one. Isa lang ang Diyos. Isa lang ang mabuti. And that is God. Okay? Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. Okay? Sabi ng Panginoon Jesus, walang ibang mabuti. Nag-iisa lang ang mabuti. Iyon ba ay pagtanggi ni Jesus sa kanyang sarili na siya ay mabuti? Hindi. Ito ay pag-amin na siya nga ho ay Diyos. Okay? Kaya nga sabi niya, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Parang gusto niya sabihin, ibig sabihin na niniwala ka na ako ay Diyos. O, di ba? Kaya mula sa verse na ito, it reveals that there is only one that is good and that is God. Nung sinabi ni Jesus, nung sinabi kay Jesus, nung tinawag po siya na Good Master, ito ay pagpapahayag po na siya nga ay Diyos. Kaya naman, sinabi ng Panginoon Jesus, there is only one God, and there is only one good, and that is God. Isa lang mabuti, walang iba kundi ang Diyos. So yamang tinawag mo akong mabuti, ibig sabihin, naniniwala ka na ako ay Diyos. Yun ang gustong sabihin po ng Panginoon Jesus. Then, sa karugtong, sabi ko, gusto mo talaga magkaroon ng eternal life? Ano sabi ng Panginoon? Sabi doon, if thou will enter into life, keep the commandments. Okay, gawin mo ang kautusan. Alin doon? Yung 10 commandments, gawin mo lahat yon. Kung nagawa mo na, mayroon pang another 600 plus na commandments ni Moises. Gawin mo lahat yon. Kapag na-perfect mo yon, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi. Hindi kaya ng tao. Wala hong nakaka-perfect. Kasi sabi ng Biblia, kapag nagkamali ka ng isa, accountable ka sa lahat. So ngayon, dahil wala hong kayang makagawa ho noon, ay ibig sabihin, there's only one who can fulfill the law. At walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Kaya nung pumunta siya sa lupa, sabi niya, I came not to abolish the law, but to fulfill
it. Kaya nung na-fulfill ng Panginoon Hesus, ang eternal life ay hindi makakamtan sa pamamagitan ng pagtupad ng batas dahil walang makakatupad kundi sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya pagsasampalataya ka kay Jesus, doon mo lamang makakamtan ang buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi si Kristo Jesus ang siyang tumupad sa buong kautusan. Well, mga kapatid, ang gusto po natin sabihin once again, si Jesus ang mabuting pastol. Isa sa mga katangian po niya ay ang pagiging mabuting pastol. Okay? Sa Biblia, sa New Testament, ano po, kasi ang ating pong pinag-uusapan ay patungkol sa pagiging good shepherd ng ating Panginoon. Mayroon pong 3 New Testament titles of Christ, ano po, patungkol sa pagiging shepherd. Una, He is the good shepherd. Okay? Sabi ni Jesus, I am the good shepherd. So as a good shepherd, He came to die for His sheep. Yan. The good shepherd dying for His sheep. Iyan ay isa sa mga title ng ating pong Panginoon Jesus, ano po, bilang mabuting pastol. Kaya mababasa po natin yan sa John chapter 10 verse 11 na ating pong teksto kanina. Sabi doon, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep. Yan. Ang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Yan ang mabuting pastol. Kaya nung sinabi ni Jesus, ako ang mabuting pastol, ibig sabihin, ako ay nakahandang mamatay para alang-alang sa aking pong mga tupa. Kaya mga kapatid, ganyan din po ang mga mabubuting pastol. Diba, tayo naman ay mga lingkod ho ng Diyos. Ano po? Ang mga mabubuting pastol ay nakahanda rin po niyan mag-alay ng buhay para sa kanilang mga tupa. Okay? Pangalawa, number 2, na title ng ating Panginoon Jesus, ano po, bilang shepherd. Sabi ito, the great shepherd. Okay? Tinawag din po siyang great shepherd sa Bible. The great shepherd risen for his sheep. Kaya tinawag siyang dakilang pastol sapagkat siya po yung muling nabuhay. Ang dahilan bakit siya muling nabuhay, just for his sheep, para sa kanyang mga tupa. Kasi nga wala hong kwenta, walang silbi yung ating pagiging Kristiyano, pagiging tupa ng Panginoon, kung ang ating Panginoon mismo na sinasampalatayan ay namatay lang pagkatapos hindi na muling nabuhay. Parang katulad lang ho tayo sa mga dinidiyos na iba, na katulad ni Buddha, katulad po ni Allah. Di ba? Na kung saan yung mga dinidiyos na ito ng maraming mga reliyon, nangamatay na po sila pero hindi sila muling nabuhay. Pero yung ating pong Diyos na ito, ang ating Panginoon, na tinatawag po natin Great Shepherd, namatay siya pero muli siyang nabuhay. Para kanino? Para sa kanyang mga tupa na katulad po natin. For His sheep. Kaya nga sa Hebrews chapter 13 verse 20, sabi doon, now may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus Christ, the great shepherd. Sabihin po natin, the great shepherd. The great shepherd of the sheep by the blood of the eternal covenant. Okay? Siya'y muling nabuhay. Ano po? Bilang great shepherd, ano po? Para sa kanyang mga sheep. Ayan. Kaya mga kapatid, isa sa mga title ng ating Panginoong Hesus bilang bilang pastol ay tinawag siyang great shepherd. And another one, yung number 3 is the chief shepherd. Ano po? Hindi sheep. Chief shepherd. Tama, di ba? Chief? Kala ko sheep eh. Pagluto. Chief shepherd coming for his sheep. Ano po? The chief shepherd na babalik ho siya para sa kanyang mga tupa. Yan. Kaya nga ho siya, nung siya muling nabuhay, umakyat po siya sa langit, pero nangako siya na siya muling babalik para kanino? Para sa kanyang mga tupa. Kaya nga sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 4, and when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. Ayan, kapag dumating na daw po ang dakilang pastol o ang pinakadakilang pastol o chief shepherd, ano po? Pangunahing pastol. Siya po ay, tayo po ay tatanggap ng kuruna ng kaluwalhatian. Okay? So yun ho ang 3 title ng ating pong Panginoon Jesus bilang shepherd sa New Testament. Okay? So dito sa ating pong pinag-aaralan, one of the character of our Lord Jesus as shepherd,
He is good. Kaya nga ho, sa ating pong tinatalakay, as a good shepherd, He reveals His character. And one of His character ay, He is good. Yan, mabuti po ang ating pong Panginoon. So, kaya naman, sabi nga, we can know Him as our own good shepherd. Makikilala natin siya bilang ating mabuting pastol. Yan. Alam ko naman, ang ating pong kasaysayan, marami po ang, nakailang pastor na ba kayo dito? Nakailang pastor na kayo, pinagdaanan nyo? Walang mabuting pastol, diba? Di ba? Kundi ang ating Panginoong Jesus lang. Di ba? Hindi, sa lahat to ng magpapastor, take note, dapat nating maintindihan, kami bilang mga pastor ay mga tao lang din na katulad ho ninyo. Hindi po kami perfect. We are not perfect pastor. Ano po? So lahat ay mayroon pong kapintasan yan. Lahat ay may mga kahinaan yan. Kaya nag-isa lang talaga ang totoong pastol po natin. At walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya ang pinaka mabuting pastol. Kaya nung sinabi niya, ako ang mabuting pastol, totoo yan. Ako hindi ko pwedeng sabihin yun eh. Hindi ko pwedeng sabihin, ako ang mabuting pastol. Kasi masama ho ako eh. Akala nyo lang mabuti ako, masama din po ako. Katulad ho ninyo. Kasi pareha naman tayo tao, pareha tayong makasalanan. Ano po? Hindi lang ho hayag yung ating mga kasalanan. Minsan sa mga tago, sa isip, sa salita, sa gawa, may mga kasalanan ho tayo. Kaya once na nagkamali tayo, nagkasala tayo, matatawag tayong hindi mabuting pastol. Totoo po naman talaga iyon. Kaya lamang, nagsusumikap tayo na maging mabuti pagkatapos nating maligtas para may pakita sa bawat isa sa atin na talagang karapat-dapat tayong sundan bilang pastor. Bilang pastor. So ngayon, ang ating Panginoon Jesus lamang. Kaya nga ang ating sa pag-aaral nito, gusto natin ang Panginoon Jesus lamang talaga ang ating maiangat, may tanghal sa ating pong buhay bilang ating mabuting pastol. Kasi nga, sabi nga doon sa ating pong binasa kanina, we are the under-shepherd. Kami po ay mga under-shepherd na mga pastol na nasa ilalim ng pangangalaga din po ng ating pong Panginoon. Okay? So, kilalanin nating mabuti yung ating Panginoon bilang mabuting pastol. Okay? So, sa bilang mabuting pastol, kanya hong ipinapahayag ang kanyang sarili bilang mabuti. Bilang mabuting pastol. Okay? Pinapahayag niya ang kanya hong sarili bilang yung kanyang character. Character ang una. Okay? Number 2, sa ating pag-aaral, nung sinabi na Jesus, I am the good shepherd, ano po ang kanya hong gustong ipahiwatig, alam sa atin? Sabi ito, as the good shepherd, Jesus reveals His care. Hindi lamang po yung kanyang character, kundi maging yung kanyang care o pangangalaga sa ating pong buhay. Kaya nga sabi ito, the good shepherd, unang-una, He speaks to His sheep. Yan. Nakausap na ba kayo ng inyong pastor? Alam niyo po, ang tunay na pastol, kinakausap niya ang kanyang mga tupa. Diba? Sa mundong ito, marami ho tayong tinig na pwedeng mapakinggan. Nandyan yung tinig ng mundo, nandyan yung tinig ng tao, nandyan yung tinig ng mga marites, kapitbahay, nandyan yung tinig ni Satanas, pero mayroon din pong tinig ang ating pong Panginoon. Mayroon din tinig ang ating sarili. Kaya mga kapatid, ang dapat natin higit na mapakinggan ay ang tinig ng ating pong Panginoon. Na kung saan ito ang pinakamahirap sa lahat. Ang mapakinggan ang tinig ng ating pong Panginoon. Napakahirap sa lahat yan. Sa kadahilanan, ang Diyos natin, ang Panginoon natin ay Espiritu. So, mapapakinggan lamang natin siya in a spiritual way. Hindi katulad ng mga napapakinggan natin sa mundong ito, physically, naririnig natin sila, kaya nadidistinguish natin. Pero ang ating Panginoon, mapapakinggan lamang natin siya in a spiritual way. Kasi siya Espiritu at siya po ay nananahan sa ating pong buhay. Kaya kapag tayo po ay sensitive, kapag tayo po ay nakikinig talaga sa Kanya,
doon lang ho natin siya maririnig at malalaman kung ano ang kanyang kalooban. So mga kapatid, nangako naman po ang ating Panginoon sa atin actually na siya po ay nagsasalita ho sa atin. Okay? Sabi nga, the good shepherd speaks to his sheep. Kaya nga sa chapter 10 verse 3, sabi doon, to him the gatekeepers open. The sheep hears his voice. Sabihin po natin, the sheep hears his voice. Ba? Yung mga tupa ng totoong tupa ng ating Panginoon, nakikinig sa kanyang tinig, nakikinig sa kanyang mga salita. Kaya kung ikaw ay tupa ng Panginoon, nakikinig ka sa salita ng Diyos. Di ba? Nakikinig ka talaga sa Panginoon at pinakikinggan mo ito ng mabuti. Kaya lamang, minsan hindi natin siya marinig kasi nga, hindi nga ho tayo minsan nagbabasa ng Bible. Kasi ang Diyos actually, hindi man natin siya marinig in an audible voice, pero naririnig natin siya through His Word, ang salita ng Diyos. Diyan natin mapapakinggan ang ating Panginoon sa magitan ng kanyang mga salita sa Biblia. Yan. Kaya kapag narinig natin ang tinig ng Panginoon, yan, doon natin marirecognize dapat na Panginoon nga. Kasi nga, maliban sa Panginoon, mayroon niya ibang nagsasalita ho sa atin. Di ba? Baka umaya, udyok lang ng sarili. O kaya udyok lang ni Satanas, udyok lang ng kapitbahay, udyok lang ng sinumang tao. Dapat ang mapakinggan natin ay ang udyok ng Diyos, udyok ng banal na Espiritu. Kaya ang banal na Espiritu ang siyang magtuturo sa atin kung itong mga salita na ating pwedeng mapakinggan ay galing ho talaga sa Diyos. Okay? So kung ikaw ay tupa talaga ng Panginoon, you listen, you will hear the voice of God. Okay? So yan ang una. Kasi nga ang Panginoon ay nangungusap, nagsasalita sa kanyang mga tupa. Naalala ko minsan mayroon pong isang pastor in-approach po ng kanyang miyembro. Pastor, sabi ng Panginoon sa akin ay ganito. Sabi ng pastor, ha? Kinausap ka ng Panginoon? Nagulat pa yung pastor, ha? Nagsasalita sa iyong Panginoon? Parang pabiro lang mga ganon. Alam niyo ang nangyari, natisod po yung, natisod po yung Bakit? Sabi niya, bakit? Kayo lang ba kinakausap ng Diyos? Parang gano'n, po. Kayo lang ba bilang pastor ang kinakausap ng Diyos? Siyempre, tayong lahat ay mga tupa. Di ba? Mga tupa tayo ng Panginoon. Kaya tayong lahat ay pwedeng kaugnayin, kausapin ng ating pong Panginoon. So may mga paraan naman ng Diyos kung paano niya tayo kausapin. Unang-una, sa kanya pong mga salita. Sa magitan ng mga salita ng Panginoon. Sa pangangaral ng salita ng Diyos, pwede tayong kaugnayin. Through nature. Kaya minsan, ito ay isang aralin din po, na pwede po natin minsan pag-usapan kung paano ang Diyos ay nagsasalita sa bawat isa po sa atin. Okay? So, then, pangalawa, sabi ito, the good shepherd calls his sheep by name. Okay, yan, napakabuti ng Panginoon. Wala nang ibang pinakamatamis na salita na gusto nating marinig, kundi ang salitang mabanggit ang ating pangalan. Alam niyo ba yon? Pinakamatamis yun, na marinig yung ating pong pangalan. Halimbawa, naghihintay ka na tawagin. The first honor. Tapos inaabangan mo pangalan mo. Di ba? Napakasarap pakinggan po niyan na mabanggit ang iyong pangalan. Di ba? Ito mga kapatid, sabi rito, ang ating good shepherd na ito, he calls his sheep by name. Hindi ba alam na tayong lahat ay kilala tayo ng ating pong Panginoon? Alam niya, kilala na tayo sa ating pong kanya-kanyang pangalan. Kaya huwag ho kayo magpalit-palit ng mga pangalan. Baka maya hindi niyo ma-recognize. Sino ba? Ano ba? Ako na ba yun? Ang dami mong pangalan Yan. Sa Facebook lang kayo magpalit. Pero sa Panginoon, dapat kung ano yung pangalan na isinulat ng Panginoon sa aklat ng buhay, yun pangalan nyo. Kasi nga, alam ng Diyos kung sino ang mga pangalan, ano ang pangalan ng bawat isa po sa atin. Paano pag nagsalita ang Panginoon at sinabing, Carmelita. Ganun. Sino po ba kayo, Panginoon? Di ba? Baka umaya magtanong, sino ba kayo? Dahil na tinawag ang iyong pangalan, pero baka mamaya hindi pala galing ho sa Diyos. Baka mamaya si Bio lang palang tumatawag. Okay?
So, sabi to, the good shepherd calls his sheep by name. Sabi sa verse 3, ano po? The sheep hear his voice and he calls his own sheep by name. Diba? Mayroon ba kayong nasubukan nyo na ba mag-alaga ng mga hayop? Na ang bawat hayop ay may kanya-kanya mapangalan? Na kapag tinawag mo ay alam din nila ang kanilang pangalan? Di ba? Mayroon mga ganun, nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa na misan maging yung hayop, alam nila kung ano ang kanilang mga pangalan. Pag tinawag mo sila sa kanilang pangalan, nakikinig ho sila. Di ba? Naalala ko tuloy yung kwento ng Alam niyo, nung ginagawa po ni Pastor Max yung prayer mountain, yung prayer mountain, nagdala ho doon ng mga trabahador si Brother Boy. Kaya lang yung dinalang trabahador doon ay mga addict. Mga addict. Dalawang addict po yun eh. Ang layunin lang kung bakit pinatrabaho. Una, tumatrabaho, walang trabaho eh. Standby. Tumatrabaho naman, kaya lang, para lang, ang purpose ay para lang mabigyan ng trabaho. Una, pangalawa, para kung sakali ay maborn again doon sa prayer mountain. Ma-share ng Word of God. Kaya lang, pagpunta ko doon ay nagbabaon. May baon na shabu. Sabi nila, pag nakatira, ang lakas trumabaho. Gising na gising. Pero pag hindi nakatira, tulog ng tulog. Tamad na tamad magtrabaho. Hanggang minsan isang araw, may tama na. Dahil may tama, may pusa ho doon. Kinakausap na yung pusa. Kinakausap yung pusa. Tapos sabi nila, Pastor, naku, ang lakas ng tama nito, kinakausap yung pusa. Nung dumating si Pastor Tino, tinatawag yung makambing. Sabi nung, gumanti po yung adik, sabi niya, mas malakas ang tama ni Pastor Tino. Ako, pusa lang kinakausap. Pastor Tino, yung kambing kinakausap. Kinakausap ni Pastor Tino yung mga kambing kasi nga kilala niya, alam niya ang mga pangalan ng kambing niya. Kaya mas matindi ang tama ni Pastor. Okay, the good shepherd calls his sheep by name. Okay? Then another one, sabi doon, he leads them out. Ano po? The good shepherd leads his sheep. Ano po? Siya po yung nangunguna sa kanyang mga tupa. Kung baka hindi siya diktador. Ano po? Hindi niya sinasabi, punta kayo doon. Utos, hindi po utos ng utos. Ano po? Kundi siya po mismo yung nangunguna sa kanyang mga tupa. Yun ang mabuting pastol. Yan ang ating pong Panginoon. Okay? Then, sabi pa rito, the good shepherd goes before his sheep. Ano po? Siya po ay nangunguna sa kanyang mga tupa. Sa verse 4, when he has brought out all his own, he goes before them, and the sheep follow him, for they know his voice. Yun po, ang mga tupa sumusunod sa kanya dahil siya yung nangunguna, dahil alam ng mga tupa ang tinig ng kanilang pastol. Di ba? Kaya mga kapatid, tandaan natin mabuti, dapat kilala natin ang ating pong Panginoon bilang ating mabuting pastol. Ano po? Okay? So, yamang ating pastol na ito, na wala iba kundi ang ating Panginoon Jesus, ano po, ay bilang good shepherd, he reveals his care. Ano po? Sabi nga, the good shepherd protects his sheep. Kaya pag sinabi pong care, ito yung pangangalaga, pagbibigay protection sa kanyang mga tupa. Kaya hindi lamang siya ay mabuti dahil ikaw ay pinapakain niya, inalagaan niya, kundi ikaw pinoprotektahan din po niya. Okay? Kaya iyo po, sabi sa verse 12, when the hired man who is not a shepherd and does not own the sheep sees a wolf coming, he leaves the sheep and runs away. So the wolf snatches the sheep and scatters them. Ano po? Kapag ang isang pastol na upahan, bayaran, ay nakakita ho ng lubo, ng wolf, ng mga asong gubat, sabi nga siya ay tumatakbo at iniwanan niya ang kanyang mga tupa at ang mga tupa ay sinisila. Kaya mga kapatid, ang totoong pastol, sabi doon, handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa, pero ang mga upahan, sila po ay tumatakbo kapag mayroon pong maninila. Kaya, yan ho ang ating pong Panginoon, hindi lamang siya tumatakbo, kundi pinoprotektahan niya ang kanyang mga tupa. Ang isang halimbawa rin ito ay si David. Di ba naalala niyo si David nung siya ay nagpapastol?
Kahit sa panahon ng kanyang kabataan, kahit bata pa siya noon, kapag dumarating po yung mga leon, yung mga asong gubat para silain ang kanyang mga alagang tupa, ay pinagtatanggol po ni David yon. Ano po? Kaya nga ho, kayang-kaya niyang pumatay ng leon. Ganun si David. Kayang-kaya niyang pumatay ng mga asong gubat. Ano po? Dahil po sa kanyang pagtatanggol sa kanyang mga tupa. Okay? So ano pa? Sabi to, the good shepherd stays with his sheep. Lagi pong nariyan, nananatili sa kanyang mga tupa. Hindi po siya tumatakas. Kaya sabi sa verse 13, the hired man runs away because he is only a hired man and does not care about the sheep. Hindi siya nagmamalasakit. Ano po? Yung hired man, hindi siya nagmamalasakit sa kanyang tupa. Pero ang Panginoon, bilang good shepherd, siya ay nagmamahal, nagmamalasakit sa kanyang tupa. Okay? Ano pa sabi to? The good shepherd gives eternal life to his sheep. Yun ang kagandahan. Ano po? So hindi lamang po buhay, kundi buhay na walang hanggan. Ito ang naibibigay ng ating pong Panginoon bilang good shepherd. Tayo, halimbawa may mga alaga tayo, mga hayop, ang kaya lang natin ibigay pagkain, medisina, para humaba ho ang kanilang buhay, maging malusog po sila. Ano po? Inaalala ko nga doon sa aming pong ginagawang bahay, mayroon pong, yung kapitbahay namin doon na mga nanauna, mayroon silang mga alagang aso, sobra. Mga ilang piraso yun, mga 4 tata yun. Sobrang papayat. Ang papayat na mga aso, nakakaawa. Ano po, yung sa parang matutumba na sa kapayatan, sa gutom. Ayun, sabi nga namin, bilan niya natin ng ng dog food ng makakain man lang. Ilagi naman namin nakakalimutan. Nagbabaon kami doon habang gumagawa, tuwing pagkatapos ng kumain, yung pagkain binibigay namin sa kanila, yung tinik lang tinik. Yung tira. Yun, binibigay namin doon sa mga aso. Kaya nga, nakakaawa. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin namin nabibilhan. Pero gusto namin pakainin yung aso para kahit papaano ay makatulong na lumusog po yung mga aso na yon. So yun lang ang kaya nating gawin. Ang madugtungan ng kanilang buhay, bigyan ng malusog na pagkain, o pagkain pampalusog, tapos pampalakas, o kaya naman ay bigyan sila ng mga medisina kung sakali, Pero yung walang hanggang buhay, walang ibang makapagbibigay nito kundi ang ating mabuting pastor lamang. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Yun ang magagawa. Kaya nga sabi rito sa verse 27, my sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. Then sa verse 28, I give them eternal life. Di ba? Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. So wala nang pwedeng magbigay nitong ng buhay na walang hanggan na ito, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. And they shall never die. Then, sabi ito, no one can snatch them away from me. No, wala akong makakaagaw sa kanila mula sa aking mga kamay. Verse 29, what my Father has given me is greater than everything, and no one can snatch them away from the Father's care. Kaya yung pangangalaga ng ating mabuting pastol ay talagang sobra-sobra. Talagang iniingatan niya tayo upang huwag po tayo nakaw ng kaaway, huwag po tayong mapariwara, huwag po tayong mawala ho sa Kanya. Kaya gayon na lamang ang pangangalaga ng ating pong Panginoon bilang mabuting pastol. Kaya nga sabi nga roon, ito yung ating pong security, ito yung ating seguridad sa buhay bilang Kristiyano, yung ating salvation, yung ating pong, meron tayong tatawag na assurance of our salvation. Dahil, sabi ito, no one can snatch them, sabi ng Panginoon Jesus, out of my hand. Walang makakaagaw sa kanila mula sa aking mga kamay. Dahil sabi pa roon, sa verse 29, walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. So, ibig sabihin, meron tayong double protection. Merong double protection mula sa Diyos, bilang mga tupa niya, na talagang sobra-sobra ang pangangalaga niya sa bawat isa po sa atin. Kaya mga kapatid, tayo bilang mga pastol o bilang mga tupa, mayroon tayong mabuting pastol na dapat po nating kilalanin sa ating pong buhay. Okay? Sa pangatlo, sa ating pag-aaral, ano ho ang inire-reveal o pinapakita ng Panginoon sa atin bilang good shepherd? Sabi ito, as the good shepherd, Jesus reveals His
cross. So, unang-una, He reveals His character. Pangalawa, He reveals His care. Pangatlo, He reveals His cross. So, puro letter C po yan. Ano po, natin pong tininan. Okay? Sabi nga, the good shepherd laid down his life for the sheep. Kaya nga, yung inialay ng mabuting pastol ang kanyang buhay, ito'y pagpapakita po ni Jesus mismo bilang ating mabuting pastol na siyang pagpapahayag ng kanyang kamatayan at po doon sa cross. Yan, sabi sa verse 15, just as the Father knows me and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Diba? Kung paanong kilala ko ang Ama at ang Ama ay nakakilala sa akin, sabi niya, ako ay handa kong ialay ang aking buhay. Para kanino? Para sa mga tupa. Kaya mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon ay ang pagpapakita ng kanyang buhay, ay ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. So sabi dito, Jesus voluntarily laid down His life for the sheep. Actually, yung kanyang kamatayan ay hindi po ito basta namatay siya dahil ginusto ng sinuman, kundi namatay ho siya dahil siya mismo ay nag-alay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Kumbaga kung hindi niya papahintulutan na talagang mamamatay siya, ay hindi mangyayari. Kaya pinahintulutan ng Panginoon na siya ay mamatay. Inialay niya, He voluntarily na ialay ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga tupa. Kaya nga, sabi ng Biblia, siya ay namatay para sa atin kahit noong tayo ay mga makasalanan pa. Diba? Yun ang ating pong Panginoon. Then, maliban doon, sabi doon, good shepherd provides salvation for the sheep. Yan. Kaya nga sabi doon, salvation hindi lamang para sa mga kanyang bayan, kundi maging sa ibang mga tupa. Diba? Kaya nga mayroon pong ibang tupa ang Panginoon. Actually, sabi salvation for the other sheep, referring to the Gentiles. Kasi nga, sa Old Testament, ang pagpapastol ng Diyos ay para sa kanyang bayan. Ang bayang Israel. Yun ang kanyang kawan actually sa Old Testament. Pero sabi niya, nung siya ay narito na sa lupa, mayroon pa akong ibang tupa maliban doon sa kawan na ito. Ito'y tumutukoy na sa mga Gentiles, sa mga hintil, na kung saan ito yung kanyang ibang tupa. Sa verse 16, sabi ito, I have other sheep that are not of this fold. Mayroon po kong ibang tupa na hindi po kabilang dito sa aking kawan na ito. Ibig sabihin, hindi kabilang sa Israel. I must bring them also, and they will listen to my voice. Okay? Dadalhin ko rin sila dito. Isasama ko rin sila sa kulungan. Sabi nga, at sila'y makikinig din sa aking tinig, sabi po ng ating pong Panginoon. Okay? Kaya yun ang dahilan kung bakit tayo, iyon po, ang other sheep po doon ay tumutukoy na po sa atin. Na kung saan tayo ay nakikinig din sa salita ng ating Panginoon bilang ating pastor. Then sabi ito, so there will be one flock, one shepherd. Iisa na. Ang Hudyo at saka ang Gentiles ay isa na. Kasi bakit? Sapagkat, sabi ito, Jews and Gentiles both need salvation. Diba? Bawat tao, maging hintil ka man, maging Hudyo ka man, pareha tayo, kapwa tayo, nangangailangan ng pagkalinga, ng kaligtasan, nangangailangan ng pastol. Diba? Kaya hindi lamang ang mga Hudyo ang nangangailangan ng pangangalaga, ng kaligtasan, kundi maging tayo. Kaya iyon ginawa tayo ng Panginoon bilang mga tinatawag tayo ng other sheep. Ano po? Kaya sa Romans chapter 10, verse 12, sabi doon, for there is no, basahin po natin, sabay-sabay. For there is no, wala ba dyan? Wala. Kaya naman pala ba't ayaw na ka? Ayaw na nga, ano? Sabi rito, for there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing His riches on all who call on Him. So wala na raw pong pagkakaiba ang mga Hudyo
at saka ang mga Griego. Okay? Sapagkat iisa lang ang kanilang Panginoon, ang Panginoon ng lahat. Kaya mga kapatid, ang other ships na ito na binabanggit po ay walang iba kundi tayo po yon. Kaya ang Panginoon o pastol na mga Hudyo at saka natin bilang mga Hintil ay iisa lang. Di ba? Kaya nga mga kapatid, dapat nating maunawaan at maintindihan, lagi natin ipinagmamalaki kung sino yung Diyos ng mga Hudyo, yun din po ang Diyos ho natin. Di ba? Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. Yan ho din po ang Diyos natin. Kaya hindi natin pwedeng ihiwalay ang ating pong sarili sa pagtawag sa Diyos ng mga Hudyo. Hindi tayo pwedeng tumawag ng ibang Diyos. Kaya doon ho tayo naging makatotohanan sa ating pong pananampalataya at paniniwala dahil yung Diyos na totoo ay yung Diyos talaga ng mga Hudyo. Yun talagang totoo. Sa buong mundo, sa buong mundo na dinidiyos ng mga tao, ang Diyos ng mga Hudyo, yun ang totoo. Marami kasing Diyos sa mundong ito, maraming dinidiyos, tinatawag ang mga tao. Pero there's only one God. Yan po ay ang Diyos ng mga Hudyo. Ngayon, kapag hindi tayo tumawag sa Diyos ng mga Hudyo, ay hindi tayo sa Diyos. Kaya yung ating dinidiyos, kinikilalang Diyos, walang iba kundi ang Diyos ng mga Hudyo na ito. Okay? Kaya nga there is no distinction between Jew and the Greek. Kaya tayo po yung mga Greek, sila po yung mga Jew. Ngayon, wala na pagkakaiba sa atin at sa kanila. Tayo at sila ay isa ang Panginoon na tinatawag. Okay? So, yon. Sabi doon sa verse 13, "For everyone who calls on the name of the Lord will be saved." Lahat na tumatawag sa Panginoon, maging Hudyo man, maging Griego man, maging Hentil man, lahat ay maliligtas kung tatawag at sasampalataya sa ating pong Panginoon. Okay? So, yon. Another one, sabi ito, "The good shepherd conquered death for his sheep." So, katulad ng sinabi natin kanina, marami pong tinatawag na Diyos ng mga tao sa mundong ito, pero may kanya-kanya silang Diyos, pero lahat ay nangamatay na. Di ba? Ang kaibahan lang sa Diyos na ating pong tinatawag o sa ating pong Panginoon bilang good shepherd, namatay siya pero napagtagumpayan niya ang kamatayan. Okay? Kaya sabi sa verse 17, "For this reason the Father loves me, because I lay down my life that I may take it up again." Inialay ko ang aking buhay, pero kaya ko rin itong ibalik. Okay? I lay down my life that I may take it again. Yon. Verse 18, sabi doon, "No one takes it from me." Walang makakaagaw, walang makakuha sa akin noong aking buhay, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. This charge I have received from my Father. Okay? So wala hong sino man na pwedeng kumuha ng buhay na ito. Sabi ng Panginoon Jesus, sa kanyang sarili, walang makakuha ng kanyang buhay. Ito'y kanyang kusang, inialay, at pwede rin niya itong ibalik. Okay? So, mula doon sa mga talata natin pong binasa, sabi nga, the cross was in the Father's plan. Sa simula pa lang talaga, andoon na yung plano ng Diyos patungkol sa kamatayan ng kanyang bugtong na anak bilang ating pong pastol. Kaya si Jesus, ang reason kung bakit siya ay pumunta dito sa lupa ay para ialay ang kanyang buhay para sa pagtubos sa atin ng mga makasalanan. Kaya yun ang reason kung bakit si Kristo Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga sabi doon, as a good shepherd, He reveals His cross. Kanyang ipinahayag ang kanyang kamatayan doon sa cross. Okay? Then, mula sa talata ating binasa, sabi doon, "No one can take the life of the shepherd, but He voluntarily laid it down for the sheep." Ayon. But the shepherd, sabi doon, but the shepherd has the power to take his life again, referring to his resurrection. Bagamat nag-alay siya ng buhay, pero sabi nga, muli siyang mabubuhay. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Bilang ating mabuting pastol. Handa siyang pag-alay ng buhay, pero handa rin naman siyang muling mabuhay. Okay?
Then sabi pa rito, the good shepherd gives eternal life for his sheep. Yan, sa verse 28, I give them eternal life and they will never perish and no one will snatch them out of my hand. Yung binanggit natin kanina, ano po? Then the good shepherd securely holds his sheep. Talagang tayo po ay kanya hong pinanghahawakan. Ano po? Hindi niya tayo pababayaan. Kaya ganun ho ka-secure tayo sa ating pong salvation. Mayroon tayong guarantee ng security ano po para sa ating pong kinabukasan. Di ba? Kaya ngayon mayroon pong kung kayo po nanonood sa Facebook, mayroon pong mga pinag-uusapan, mayroon pong isang lumapit, Pastor, totoo bang nawawala ang kaligtasan? So meron na siya pinagbabasihang talata sa Bible. Sabi niya, siyempre nawawala kasi nga yung binabanggit sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, sabi ganoon, kinakailangan panghawakan mo ang iyong kaligtasan. Kapag hindi mo pinanghawakan, di mawawala yon. Yun ang kanyang paniniwala. Pero mayroon naman lumapit doon sa isa ng pastor, sabi ganoon, ipaliwanag nyo nga po bakit ho ay hindi nawawala ang kaligtasan. Yung naniniwala sa usas. Once saved, always saved. Sabi ganoon, ano po? Siyempre, ito ang kanyang binanggit. Yan sa John chapter 10. Sabi doon, dahil kapag tayo po ang humawak, halimbawa, kapag tayo pang humawak sa Panginoon, pwede tayong makawala. Kaya lamang, ang ating security ay hindi nakabatay sa ating paghawak, kundi nakabatay sa paghawak ng Panginoon sa atin. Kaya naman yung ating kaligtasan ay sigurado kasi kapag ang Diyos ang tatanungin, hindi niya tayo bibitawan. Kaya tanong, paano yung mga nawala, na backslide? Malun, kung ang Diyos ang humawak sa iyo, bakit ka nawala? Bakit ka nag-backslide? Bakit ka nawala? Well, ang sagot ay, ang katotohanan sa simula pa lamang, hindi talaga sila totoong tumanggap kay Kristo Jesus. Ang sinasabi, ang paniniwala ng eternal security, ano po, yung once saved, you are always saved, ay once na ikaw ay tumanggap ng totoo o tunay na tumanggap talaga kay Kristo Jesus, ay magpakailanman yan, ligtas ka. Kaya ang kaligtasan mo ay walang hanggan. Hindi na mawawala sa iyo yan. Nagkamali ka, nagkasala ka, ay pwede kang ibabalik ka ng Panginoon. Pero kung hindi ka totoong tumanggap, nagpanggap pa lang, yung tinatawag ng mga professing Christian, pag nagkamali yan, nalaglag yan, ay magpapatuloy sa pagkalaglag yan. Maliban kung magsisi sila at tanggapin ng totoo ang Panginoon. Di ba? Doon lang sila maliligtas. Kaya kung nakikita man tayong nawawala, at yung iba nagwawala, ay ibig sabihin po noon, hindi talaga totoong tinanggap ang Panginoon sa kanila pong buhay. Di ba? Kaya ang taong totoong tumanggap, kahit man siya madapa, babangon at babangon yan. Darating panahon, manunumbalik pa rin siya sa Panginoon. Bakit? Kasi nga, sabi nga, ang sa Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Siya ay bumabangon. Okay? Kaya, mga kapatid, naroon po ang ating pong seguridad, katibayan, ng ating pong kaligtasan o garantiya ng ating kaligtasan sapagkat ang ating Panginoon ay siyang humahawak po sa atin. Kaya nga ganyan ang ating pong mabuting pastol. Hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Namatay siya para sa atin at sabi nga, hindi na siya muling mamamatay pa kung ikaw man ay nagkamali. Hindi na siya muling mamamatay para sa iyo. Di ba may kanta tayo? May kanta tayo na buhay ko'y muli kong iaalay. Hindi totoo yun. Hindi na aalay uli ng Panginoon Jesus ang kanyang buhay. Tapos na ang pag-aalay niya. Sapat na yun. Ang kanyang pag-aalay ng buhay para sa atin. At kailangan na lamang natin manatili talaga sa kanya. Okay? Ayun ay garantiya na ng ating pong seguridad bilang mga tupa ng ating pong Panginoon. Okay? Kaya nga sabi doon, my Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand. Walang makakaagaw sa atin mula sa kamay ng ating Panginoon. Hawak ka ng Panginoon. Ngayon, kung mawala ka pa, kasalanan mo na yon.
Huwag kang tatalon sa kamay ng Diyos. Okay? So sa ating pagtatapos, muli, paalala lamang sa ating pong pinag-aralan, as a good shepherd, Jesus reveals His, number 1, ano ang kanyang pinahayag? His character. Number 2, Jesus reveals His care. At number 3, Jesus reveals His cross. Okay? Ngayon, ang tanong ho natin ay ganito, how much do we know Him as our good shepherd? Diba? Gaano natin kakilala ang ating pong Panginoon bilang mabuting pastol? Diba? Kasi nga, ang relasyon ay nakadepende doon sa ating pagkakilala sa Kanya. Diba? Sino mga malalapit sa akin bilang pastor? Siyempre yung asawa ko. Kilala niya ako, di ba? Mas malapit kami sa isa't isa kasi nga asawa niya ako eh. Di ba? So, sa lahat, siya ang pinakamalapit. Kumbaga, ano po? Dahil siya ang nahigit na nakakilala ho sa akin. Ganon din po sa ating Panginoon. Ano po? Sino ba ang mas malapit sa atin sa Diyos? Ito yung nakadepende sa ating pagkakilala ho sa Kanya. The more nakilala mo ang Panginoon, the more na close kayo. Kaya ang Panginoon ay nireveal na niya sa atin ang Kanya hong sarili. Mula ho sa Kanya hong character, mula sa Kanyang pangangalaga sa atin, at mula sa Kanyang kamatayan, ipinahayag niya ang Kanyang sarili ho sa atin. Ngayon, nasa sa atin na ngayon kung paano natin siya kikilalanin. Dapat makilala natin na mas malalim pa ang Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia muli, magpatuloy kayo sa pagkakilala at pagkaunawa sa biyaya ng ating pong Panginoong Hesukristo. Patuloy nating kilalanin ang ating pong Panginoon. Okay? We need to know Him as He revealed Himself to us. Kasi ang Panginoon, lagi siyang nagpapahayag sa atin. Ayon po sa sinasabi ng banal na kasulatan. So therefore, kilalanin natin siya ng mas malalim pa. The more na kilala mo ang Panginoon, the more na mas magiging malapit ka sa Kanya. Siya ang ating mabuting pastol. Walang mabuting pastol na ilalayo ang kanyang sarili doon sa kanyang mga tupa. Ang mabuting pastol, lalo niyang inilalapit ang kanyang sarili. So dapat ikaw bilang tupa, lalo mong ilapit ang iyong sarili sa Panginoon. Amen ba yun? So ikaw, sabihin po natin sa ating katabi, ilapit mo ang iyong sarili sa Diyos. Yan. Huwag kang layo ng layo, huwag kang takas ng takas no? Minsan kasi ang ginagawa natin, layo tayo ng layo. Sinabi ng umattend, lumalayo. Dapat lapit ng lapit tayo sa ating pong Panginoon. Para lalo natin maging ka-close ang ating pong Panginoon. Kasi nga, ang Panginoon, handaw siyang ipahayag ang kanyang sarili para sa bawat isa po sa atin. Amen ba yun? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa umagang ito, tayo pong lahat ay magsitayo at magpasalamat tayo sa ating Panginoon.